balita ngayong tanghali. Mary Jane Veloso inilipat na sa Jakarta, Indonesia. Proseso para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas nakatakda ng simulan. Ilang kongresista dumepensa sa 2025 budget cut ng Department of Education. Sektor ng edukasyon na nanatiling may pinakamataas na alokasyon sa susunod na taon. Siyam na programa ng Department of Labor and Employment o DOLE binigyan na exemption ng Commission on Elections sa spending ban kaugnay ng 2025 elections. Daan papasok sa 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon isinara na. Natitira pang evacuees target mailikas ngayong araw. Katatagan ng South Korea matapos ang impeachment ni President Yoon Suk-yeol, tiniyak ni Acting President Han Duck-soo. At Judiciary Magis nagbahagi ng mga regalo at kaalaman sa basketball sa Tanay Rizal. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 16, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Lalong lumalaki ang tsansang makababalik ng Pilipinas si Mary Jane Veloso ngayong buwan. Ito ay matapos ipaalam sa pamilya at abogado nito na dadalhin na ito sa Jakarta para simulan ang proseso ng pagpapauwi sa kanya. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Naghahanda na sana papunta ng Indonesia ang mga kaanak at legal counsel ni Mary Jane Veloso kahapon December 15 ayon sa abogado nitong si Attorney Edre Olalia. Ngunit nakatanggap ang mga ito ng abiso mula sa Department of Foreign Affairs o DFA na mula sa piitan nito sa Yogyakarta ay ililipat umano si Mary Jane sa Jakarta. Di umano ay ililipat na rin daw siya sa Jakarta sa araw na ito bilang bahagi daw ng processing preparatory sa pag-repatriate sa kanya sa Pilipinas. No? Pero wala pa rin takdang araw ang binibigay. Pero yun nga, sabi, wala kami aabutan doon sa preso sa Yogyakarta. Ang namin, ang aeroplano namin, papuntang Yogyakarta lang eh. Dagdag pa ng legal counsel, sabik na silang makita si Mary Jane lalo't Disyembre pa ng nakaraang taon nang huli nila itong makita. Ngunit kung totooan niyang malilipat na siya sa Jakarta, ibig sabihin ay talagang gumugulong na ang proseso ng kanyang pag-uwi. Unang iglap, syempre ay nangihinayang pero sa kalaunan dahil nakikita naman nila yung pinaka-primerong pinimportante, no? Ay maligaya, yun ang statement nila, no? Na pauwi na rin talaga si Mary Jane kasi pinaprocess na nga yung transfer. Sa ngayon, maghihintay na lang anila sila sa opisyal na abiso o pahayag mula sa Indonesian o Philippine government para sa detalye ng pag-uwi ni Veloso sa bansa. Gayon din ang inaasang executive clemency na ibibigay sa kanya kung hindi man kagyat ay sa lalong madaling panahon. Ngunit binigyang diin ni Olalia na napakarami pang kababayan natin ang may katulad na sitwasyon kay Mary Jane Veloso na dapat agarang tulungan ng gobyerno. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nailipat na sa Jakarta, Indonesia si Mary Jane Veloso. Sa isang panayam, sinabi ng ina nito na si Celia Veloso na kahapon pa dinala sa Jakarta ang kanyang anak mula sa prison facility sa Yogyakarta. Inaasahang sisimulan na rin ang proseso para sa pagpapabalik nito sa bansa. Kumpiyansa si Nanay Celia na makakapiling na nila ang kanilang anak bago ang long holiday break. Wala ring birth record sa Philippine Statistics Authority ang nasa 1,322 recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President. Mahigit kalahati ito ng kulang 2,000 tumanggap ng kontrobersyal na pondo mula 2022 hanggang 2023. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Tumindi ang hinala ng House Committee on Good Government and Public Accountability na fictitious o gawa-gawa lamang ang karamihan sa pangalang nakalagay bilang recipients o tumanggap ng 500 million pesos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2023. Ito ay matapos i-verify ng Philippine Statistics Authority o PSA na sa 1,992 recipients ng kontrobersyal na pondo, 1,322 ang walang birth record. Iba pa ito sa ilang daang ding recipients ng nasa 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino bilang kalihim ni VP Duterte noong 2023 kung saan natuklasang wala ring birth record ang isa sa mga tumanggap na nagngangalang Mary Grace Piatos. Nakadetalye ang resulta ng verification sa December 11 na sulat ng PSA para sa House panel. Bukod pa rito, mahigit kalahati rin sa mga sinasabing recipient ang walang record ng marriage o pag-aasawa, gayon din ng death o kamatayan. Giit ni House Panel Chairperson, Representative Joel Chua, kung hindi makita ang mga pangalang ito sa civil registry, malaki ang posibilidad na hindi nag-e-exist ang mga ito. Gayon din, maaaring gawa-gawa lamang ang mga resibo upang i-justify ang disbursement ng confidential funds. Ang tanong nito, saan napunta ang pera? Hindi lang din anya ito isang clerical error at maaaring may maling paggamit umano ng pondo. Bago ito, ipinahayag ni VP Duterte na hindi ito sumasagot sa mga tanong kaugnay ng disbursement ng confidential funds dahil may kinalaman ito sa national security at intelligence operations. Binigyang diin din itong sa Commission on Audit nagpapaliwanag ang kanyang tanggapan kaugnay ng issue at walang otoridad ang House of Representatives na questionin ang paggamit niya ng confidential funds. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumipensa ang ilang kongresista sa 2025 budget cut ng Department of Education. Giit ng mga ito, nananatiling may pinakamataas pa rin na alokasyon ng pondo ang sektor ng edukasyon. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live. Rosalie, magkano ba yung kabuuang pondong nakalaan sa sektor ng edukasyon sa 2025 national budget? Aga ipinahayag ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre na magbibigay ito ng kabuang ulat sa kabuang halaga ng pondong ilalaan para sa sektor ng edukasyon sa susunod na taon. Ang kongresista kasi ay bahagi ng Bicameral Conference Committee na nagbigay ng approval sa final version ng 2025 national budget. Subalit, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Representative Jefferson Konghu na sa 2025 budget may pinakamataas pa ring alokasyon ang sektor ng edukasyon kung susumahin. Kabilang na dito yung mga ipatatayong educational infrastructures. Ang mga pahayag na ito ay ginawa matapos na kondenahin ng ilan yung pagbawas ng nasa 11.57 billion pesos na halaga sa magiging pondo ng Department of Education o DepEd para sa taong 2025. Batay nga sa inaprobahang bersyon ng General Appropriations Bill ng Bicameral Conference Committee. Maging sa Education Secretary Sani Angara nagbigay ng pahayag na yung 10 billion pesos cut sa 2025 computerization program ay magagamit na sana sa libu-libong computers at gadgets ng public school children. Sa Bicam report ng 2025 budget, nabawasan ang pondo ng DepEd, gayon din ng Commission on Higher Education. Gayunman, tumaas naman yung pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1.11 trillion pesos mula 825 Gayunman, tumaas naman ang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1 billion pesos mula 825 million pesos. Batay sa Article 16, Section 5, Paragraph 5 ng Philippine Constitution, titiyakin ng pamahalaan ng pinakamataas na budgetary priority ay nasa sektor ng edukasyon. Ayon pa sa mga kongresista, hindi naman ibig sabihin na binawasan ng pondo ng DepEd ay hindi na ito prioridad. Pero giit ni Representative Konghu, questionable yung naging utilization rate sa pondong inilaan sa DepEd Computerization Program sa ilalim ng pamumuno ng dating kalihim nitong si VP Sara Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz.
Siyam na programa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang binigyan ng Commission on Elections o COMELEC ng exemption sa spending ban kaugnay ng 2025 elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano-anong programa itong binigyan ng exemption ng COMELEC? Magandang umaga, Ella. Kabilang dyan ang tupad at ang Special Employment Program ng pamahalaan para sa mga estudyante. Inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC ang hiling ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na exemption mula sa spending ban ang ilang programa ng kagawaran. Kaugnay ito, Ella, sa isa sa gawang 2025 midterm elections at Bangsamoro parliamentary elections. Sa sulat ni Secretary Laguesma sa COMELEC, kabilang sa mga programang ito ang Special Program Employment of Students o SPES na may pondong mahigit 828 million pesos. Ang programang ito ay para sa mga mahirap na mga mag-aral, dependents ng displaced workers na mabibigyan sila ng pagkakataong kumita. Exempted na rin, Ella, sa 45-day spending ban ang Government Internship Program, Job Start Philippines Program, Adjustment Measures Program, Workers Organization Development Program, DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program kung saan nasa ilalim nito ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displaced Workers Program o TUPAD na may mahigit 14 na bilyong pisong pondo. Pinagkalooban din ng exemption ng COMELEC ang mga programang Financial Assistance Program to Distressed Migratory Sugarcane Workers, Child Labor Prevention and Elimination Program at Entrepreneur Program na magbibigay ng suporta sa mga apektadong driver at manggagawa ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ella, batay sa rekomendasyon ng COMELEC Law Department na inoprobahan ni Chairman George Erwin Garcia, dapat ang pamamahagi o pagpapatupad ng mga nabanggit na programa ay hindi makakaapekto sa isasagawang halalan. Hindi ito dapat may kinalaman sa pamamahagi ng assistance to individual in crisis situation o AIC. Sa ilalim ng panuntunan ng komisyon, kailangang hihingi ng exemption sa COMELEC ang mga ahensya ng pamahalaan na magsasagawa ng social services at iba pang housing-related services. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nagbabala na ang Office of the Civil Defense ng posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Mount Canlaon. Bunsod nito, nagpapatupad na ng checkpoint ang mga otoridad sa mga lugar na sakop ng 6-kilometer danger zone upang makasiguro na hindi na babalik ang mga residenteng inilika sa mga evacuation center. Narito ang report ni Lane Moreno. Tuloy pa rin ang forced evacuation ng mga otoridad sa mga residenteng nasa loob ng 6-kilometer expanded danger zone ng Mount Canlaon. Mayroon pa rin kasing mga individual na hindi pa rin lumilikas. Ayon sa datos ng Office of the Civil Defense Western Visayas, 81% na ng kanilang target population ang nailikas na. Kabilang dito ang mga nakatira sa Bagos City, La Carlota City, La Castellana at San Carlos City, habang marami pa rin ang mga hindi pa nakalikas sa Canlaon City. Nangako ang lokal na pamahalaan na target nilang mailikas sa mga natitira pa mga residente ngayong araw. Ang Negros Occidental may 100% na sa kinahanglan nilang i-evacuate ng affected population nga nag-i-star within the 6-kilometer expanded danger zone. Actually, nagsubra na because kadamo sa nag-preemptive evacuate. Well, ang nabili na lang natin sa Negros Oriental na side, meaning Canlaon City, ngayara na lang sila sa 61%. Kasalukuyan pa rin nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon kaya posibleng sumabog ito ng mas malakas. Samantala, nagtayo na rin ang Tent City, Water at Sanitation Facilities ng OCD sa La Carlota City. Ito ay para makapag-accommodate ng mas marami pang evacuees sakaling punuan na ang mga evacuation centers o sa mga magpapatupad ng preemptive evacuation dahil sa lahar flow. Ganon din ang mga water facilities, sanitation at iba pang pangangailangan ng mga ililikas. Nagsagawa naman ng psychosocial intervention DSWD sa mga bata na posibleng nagkatroma dahil sa pagputok ng bulkan. Nagpatupad naman ang checkpoint ng Philippine National Police sa mga lugar na sakop ng permanent danger zone. Ito ay para mapigilan ng mga residente na makauwi muna sa kani-kanilang bahay. Ini-inspeksyon rin nila ang mga bahay para matiyak na lahat ay nakalikas na.
Maliban sa mga tao, inilikas na rin ang mga alagang hayop tulad ng baka, kalabaw at kambing. Pinapayagan namang makauwi ang isang representative ng bawat pamilya pero mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. lamang. At dapat ay may access pa sila mula sa LGU o sa kanilang camp manager. Kahapon naman ay mayroong mud flow na naiulat sa bayan ng Moises Padilla. Reported incidents kita sang gamay na daludo sang lahar sa area sang Biak na Bato, sa La Castellana and sa Moises Padilla. Although nato gina-discount ang possibility nga madugang pa ini considering aside sa thunderstorms naton, localized thunderstorms naton, may gina-expectar kita according sa pag-asa nga masulod nga low pressure area. Pinaghahandaan na rin ng mga otoridad ang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng lahar flow sa iba pang mga kalapit na lugar. Tulad ng Bagos City, La Carlota City, Pontevedra, Pulo Pandan, San Enrique, Valladolid, Binalbagan, Himamaylan City, Hinigaran, Isabela, La Castellana at Moises Padilla. Sa nakalipas na 24 na oras, 14 na volcanic earthquake ang naitala sa Mount Canlaon. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isinara ng mga otoridad ang mga kalsada papasok sa 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Ito ay upang matiyak na wala nang sinumang makapapasok o makakabalik sa mga mapanganib na lugar sa paligid ng bulkan. Samantala, target ng lokal na pamahalaan na mailikas na ang lahat ng nasa danger zone ngayong araw. Mula sa La Castellana sa Negros Occidental, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, ano-anong barangay ang kabilang sa risk areas at ilan pang residente ang kailangang ilikas? Mayroong pang ilang mga residente dito sa bahagi ng Canlaon City ang inihayag ng Office of the Civil Defense na hindi pa rin lumilikas hanggang sa ngayon na target nga ng lokal na pamahalaan na mailikas sila nga ngayong araw. Pero may mga mangilan-ngilan pa dito naman sa bayan ng La Castellana ang hindi pa rin nakakalikas. Nagpatupad na ng road closure ang Philippine National Police sa ilang entry points sa bayan ng La Castellana. Kabilang na rito sa crossing Taborda, Biak na Bato at Kabagnaan. Ito'y bahagi ng border safety upang wala nang sinumang makakapasok sa mga high-risk areas o sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Nagpatupad na rin ng rerouting ang mga otoridad sa mga maapektuhang motorista at mailayo sila sa daan na maabot ng 6-kilometer danger zone. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang mandatory force evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa mga naninirahan sa loob ng 6-kilometer danger zone. Inatasan ng Task Force Canlaon ng mga LGU sa Negros Occidental at Negros Oriental na makumpleto ang paglilikas hanggang ngayong araw. Ayon sa datos ng Office of the Civil Defense, Western Visayas, 81% na ng kanilang target population ang nailikas na. Kabilang dito, ang mga nakatira sa Bagos City, La Carlota City, La Castellana at San Carlos City. Habang marami pa rin ang hindi pa nakalikas sa Canlaon City. Nangako ang lokal na pamahalaan na tapusin ang evacuation bago magdilim mamayang hapon. Kasunod sa mandatory evacuation, nagpatupad ng entry at exit window ang task force sa mga residenteng gustong umuwi. Pinapayagan ng bawat representative ng pamilya na makauwi saglit pero mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. lamang at dapat ay mayroon silang passes. May mga emergency pick-up rin sila sakaling biglang mag-alboroto ang bulkan. Samantala, nagpoon na naman ang Office of the Civil Defense sa mga lugar na posibleng tamaan ng lahar flow. 13 lugar o mahigit 600,000 individual kasi ang posibleng maapektuhan nito. Kabilang na riyan ang mga nasa La Carlota City, Bagos City, Pontevedra, Pulo Pandan, San Enrique, Valladolid, Binalbagan, Himamaylan City, Hinigaran, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Canlaon City sa Negros Oriental. Sa inilabas na forecast ng pag-asa ngayong araw makakaranas ng isolated rain showers ang Visayas bunsod ng localized thunderstorms. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga residente malapit sa Bulkang Canlaon sa posibleng pagkakaroon ng lahar flow. And muna ating balita mula rito sa La Castellana. Balik sa iyo, Ella.
So Lalaine, meron pa rin mga residente na ayaw pan lumikas at ano ang kanilang dahilan? Ella, nakausap natin mismo itong mga residente, particular na dyan no, sa Canlaon City, Negros Oriental na talagang ayaw pa nila lumikas dahil nga ayon sa kanila ay masyado na silang kampante dahil nung nakaraang pag-alburuto ng bulkan ay hindi naman daw sila nagkaroon ng malaking pinsala kaya ayon sa kanila ay normal na itong sitwasyon ng pag-alburuto ng bulkang Canlaon. Pero nga ayon nga sa OCT ay talagang kailangan nila magpatupad ng forced evacuation bilang pag-iingat na rin sa posible pang malakas na pagsabog ng bulkang Canlaon. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Sa punto pong ito, makakausap po natin ang hepe ng Philippine National Police Public Information Office na si Police Brigadier General Jean Fajardo. Magandang tanghali po, Police Brigadier General Fajardo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na makausap po namin kayo. Ma'am, kumusta po yung pong preparation or yung pong anti-illegal drug campaign po ng PNP sa ngayon? Unang-una sir, ma'am, magandang tanghali po at on the part of the PNP, masaya po tayong i-share yung ating accomplishment pagdating po sa ating kampanya against illegal drugs. For January to November this year ay umabot na po ng 20.5 billion worth of illegal drugs ang ating nakumpiska at inaasahan po natin sa paglipat po ng taon ay magtutuloy-tuloy po yung ating kampanya against illegal drugs, lalong-lalo na po na isinapinal na po yung ating new anti-illegal drug strategy for 2025 onwards po. Alright, maraming salamat po. May mga karagdagan po ba kayong mga paghahanda ngayon pong holiday season week? Nakalatag na po yung ating seguridad para po sa Ligtas Paskuhan at kanina nga po ay nagsimula na nga po yung ating simbang gabi at more or less umabot po sa 47,000 yung ating idineploy nationwide at masaya rin po tayong ma-share na wala naman po tayong naitala na anumang untoward incidents. Ito pong umpisa po ng simbang gabi. Opo, ma'am, patungkol po dito sa contingency plan, may nabuo na po bang contingency plan ng PNP sakaling umigting yung pong mga pro at anti-impeachment moves laban kay Vice President Sara Duterte? May sinusunod naman po tayong sir security protocols pagdating po sa mga anticipated protest action and rallies po at kasama na po dyan yung deployment po ng ating civil disturbance team po at inaasahan din po natin na makikipag-cooperate din naman itong mga individual at grupo po na magnanais po na magsagawa po ng protest actions po. Okay po, may mga na-identify na po bang mga lugar ang PNP na mangangailangan ng dagdag seguridad sa simula po ng election period by January? Meron na po tayo mga na-identify na mga potential election areas of concern. Base na rin po yan doon sa mga nagdaang eleksyon at ngayon pong current election period po ay may namomonitor po tayo ng mga intense political rivalries at mga suspected na mga politically motivated election-related incidents. Definitely po, yung focus po ng ating security plan and preparation ay nandyan po sa mga lugar po na yan. Doon po sa ating mga election areas of concerns ay dumadaan po yan sa assessment and validation po ng JPSCC at iintayin po natin na ang COMELEC po ang mag-official mag-announce po nitong mga lugar po na ito na mapapasa ilalim po sa election areas of concerns po. Okay po ma'am, tungkol naman po dito sa preparation ng PNP lalo na sa by December 26 ay anniversary po ng Communist Party of the Philippines. May holiday truce po ba ma'am? Wala po tayong ipapatupad sir na SOPO po at yan naman po ay dati na nating ginagawa dahil records will indicate na kapag nagdedeklara po tayo ng mga SOPO po ay yun din naman po yung mga pagkakataon na sinasamantala din po ng mga communist terrorist groups para magsagawa po ng kanilang mga atrocities and ambuscades. Kaya dahil papalapit po yung kanilang anibersaryo ay pinapaigting po natin yung ating seguridad lalong-lalo na po doon sa mga isolated and mga vulnerable police stations po natin at nag-augment po tayo dyan ng mga special forces po natin to make sure na hindi po tayo malulusutan ng anumang banta sa seguridad po ng ating bansa.
Okay po. Baka meron po kayo ma'am na, ano po, na mga karagdagang announcement patungkol po sa PNP on its plan related to the this coming elections po. Well, sa ating mga kababayan, asahan niyo po yung ating PNP sa utos na rin po ng ating Chief PNP, si Police General Romel Francisco Marbil, na mas lalo natin paiigtingin ng ating seguridad lalo't papalapit po itong ating election. Sa start na po ng January 12 ang ating election period. Kaya tuloy-tuloy na po itong ating deployment pagkatapos po ng ating mahabang holiday season, and then yung may mga major events po tayo ng January, at tuloy-tuloy po ito. At ang ma-assure po natin na tuloy-tuloy po yung ating kampanya, lalong-lalo na po doon sa mga risk factors that may influence yung ating election, lalong-lalo na po yung ating kampanya against loose firearms at yung ating kampanya against mga potential private armed groups. Sa ating mga kababayan, tulungan niyo po ang inyong pambansang pulisya para masiguro po natin na magkakaroon po tayo ng mapayapa, tahimik at credible election come na May 2025 po. Okay, maraming salamat po ma'am sa pagkakataon pong ito, ano po, sa inyo pong pakikibahagi, sa inyo pong pagpapaunlak dito po sa aming paanyaya. Maraming salamat po, Police Brigadier General Gene Fajardo, ang PNP PIO Chief. Thank you, sir. Titinggin sa Senado ngayong araw ang epekto ng paggamit ng pekeng barangay certificate sa voter registration. Ito ay matapos matuklasan ang laganap na paggamit ng naturang dokumento sa pagtaas ng bilang ng mga botante. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, tatanggalin na ba ang paggamit ng barangay certification sa pagpaparehistro bilang botante? Ela, yan din ang inirekomenda ng Commission on Elections o COMELEC na wag na kang gamitin yung barangay certificate sa voter registration. Ito naman yung pinag-aaralan at inaalam sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa ilalim ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa ilalim o pinangungunahan ni Senador Amy Marcos. Naabuso ang pag-i-issue ng barangay certificate dahil nababahiran ito ng politika at maaaring nagagamit sa mga pansariling interes. Ito ang binigyan diin ni Committee on Electoral Reforms Chairperson Senator Amy Marcos sa gitna ng pagdami ng bilang ng mga botante gamit ang barangay certificate. Alinsunod sa batas ay pinapayagan ng mga rehistradong botante na lumipat sa ibang lungsod o munisipalidad na mag-apply ng transfer of registration ng kanilang registration records. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10963, maaari namang magsilbi ang barangay certification bilang identification document at proof of residence ng aplikante. Ngunit may mga ulat ang Senado na nagpapakita ng nakababahalang kalakaran ng indiscriminate o walang habas sa pag-i-issue umano ng naturang dokumento ng ilang barangay. Ngayong araw, inaasahang pag-uusapan sa committee hearing ang legal na basihan at layunin sa paggamit ng barangay certificate sa voter registration at transfer process. Gayon din ang mga ebidensya ng umano'y malawakang pag-i-issue ng naturang certification at epekto sa voter registration. Nakatakda rin talakayin dito kung paano napahihina ng pandaraya at walang habas sa pag-i-issue ng sertifikasyon ang kredibilidad ng electoral outcome. Ella, magsisimula ang pagdinig ng Senado kaugnay nga dito sa paggamit ng barangay certificate sa voter registration. Mamayang 1:00 yan ngayong hapon at papapanood rin ito ng live sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naging mabili ang 40 pesos na bigas ng kadiwa ng Pangulo Store sa mga mamimili. Subalit suhestyon ng ilang tindera, gawin sanang mas maaga ang pagbubukas ng mga tindahan upang maisabay sa oras ng dami ng mamimili. Narito ang report ni Mia Alonzo. Sa pag-iikot ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Pasay City Public Market nitong nakaraang Biyernes, may inilapit sa kanya ang ilang tindera.
Hiniling ng mga ito na baguhin ang oras ng pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo Store sa palengke dahil ayon sa kanila, hindi epektibo ang napiling opening hours nito. Pinipilahan, mali lang daw yung aming opening hours. So, kasi 8 to 5 kami. Pinag-request ng mga tindera natin na gawing 5 to 4 or 6 to 4. Ayon sa mga tindera, marami ang maaga pa lamang ay namimili na sa palengke kaya mas maraming makabibili ng ganitong oras. Kaya naman, mula ngayong Lunes, bago na ang schedule ng kadiwa ng Pangulo sa Pasay City Public Market. Nabago rin ang operating hours ng istasyon ng LRT at MRT sa lungsod. Mananatiling nakabukas ang kadiwa ng Pangulo Store sa Pasay City Public Market hanggang alas 4 lamang ng hapon. Samantala, ang operating hours naman ng Kadiwa Store sa LRT at MRT ay magpapasimula ng alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi upang isabay sa oras ng uwian ng mga tao. Ayon kay Secretary Chu Laurel, magkakaroon ng mga pagbabago sa oras ng mga kadiwa at ito ay dedepende sa mga magiging assessment sa dami ng tao sa mga lugar na mayroong Kadiwa Store. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bagong mode of transportation ang binuksan ngayon sa San Juan City. Inaasahang makatutulong ito sa public transport system sa lungsod. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, saan ang ruta nitong bagong transportasyon na ito? Ella, itong bagong e-trike transport system dito sa San Juan City ay meron niyang ruta mula dito sa Green Hills, dadaan ng Cardinal Santos Medical Center hanggang sa PUP San Juan. At yan ay merong 2.5 kilometers na haba yung ruta nitong transport system na ito. Pinasinayaan na nga ngayong umaga itong bagong e-trike system sa San Juan City. Mula ito doon sa kahilingan ng mga pasahero, gaya ng mga estudyante ng PUP San Juan o PUP San Juan, mga nagpupunta ng Cardinal Santos Medical Center at iba pang mga residente. Dati kasi walang public transportation na pwedeng masakyan kaagad yung mga nanggagaling ng Green Hills. Ngayong araw, merong 4 na unit ng e-trike ang mga papasada para magsakay na ng mga pasahero. 9 pesos ang flat rate para sa regular fare. Ayon sa San Juan LGU, magbibigay sila ng libreng sakay sa mga pasahero hanggang sa December 31 ngayong taon. Samantala, binuksan na din ngayong umaga yung West Crame Connector Road. Ito yung kalsada na dating dead end pero pinagkonekta na yung Green Hills tsaka West Crame. Mula Green Hills, pwede nang dumiretso dito yung mga motorista at makakalabas sila ng mas mabilis papuntang Boni Serrano at papunta ng EDSA. Ayon naman sa MMDA, magsisilbi itong mabuhay lane at hindi pwedeng paradahan ng mga sasakyan upang makatulong ng husto sa traffic decongestion. Ella, kanina nakapanayam din natin si MMDA Chairman Attorney Don Artes at sinabi nga na itong papalapit na weekend ay talagang bibigat pa, ine-expect nila na talagang bibigat pa yung daloy ng mga sasakyan sa Metro Manila. Ang kanilang pagtaya ay pwedeng umabot ng 480,000 pa yung mga sasakyan na dadaan sa EDSA habang papalapit ang weekend. Yan muna ang ating latest live mula dito sa San Juan City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nananawagan kay President Ferdinand Marcos Jr. ang isang independent health reform advocate na i-veto ng Pangulo ang 2025 General Appropriations Act. May kinalaman ito sa issue ng zero subsidy sa PhilHealth. Para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Ano yung dahilan ng panawagan na i-veto ng Pangulo yung 2025 GAA? Magandang tanghali, Aga. Sa isang pahayag, sinabi ng Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon na maraming mahihirap na pasyente ang maapektuhan kung maisa sa batas ang 2025 General Appropriation Act at mananatili ang zero subsidy sa PhilHealth.
Halimbawa, anya rito ang isang magulang na may tangang nilalagdat na anak na hindi maka-afford ng most basic medication. Magsasaka sa probinsya na bumabiyahe pa ng malayo patungo sa isang rural health center at senior citizen na contributor ng PhilHealth, ngunit hihingi rin ng tulong matapos na lumobo ang hospital bill dahil sa kawalan ng pondo ng PhilHealth. Ayon kay Dr. Tony Liachon, nung ilipat anya ang 90 billion pesos mula sa PhilHealth patungo sa program appropriation, nagpahiwatig na umano ang administrasyon na hindi nito prioridad ang healthcare ng mga Pilipino. At ngayong walang subsidiya na inilaan ng gobyerno sa PhilHealth para sa susunod na taon, inilalagay na umano ng kasalukuyang administrasyon sa panganib ang pinakamahihirap na mga Pilipino. Gate ni Leachon, hindi na anya ito usapin ng politika, kundi nakasalalay na din dito ang kapakanan ng mga pasyenteng kinukulang ng higaan sa mga pampublikong ospital dahil sa kawalan ng pondo para sa mas maayos na pasilidad. Usapin na anya ito ng libu-libong namamatay sa sakit na pwede naman sanang maiwasan dahil sa kawalan ng gamot, doktor at sistemang maaatrasan. Kaya panawagan ni Leachon sa Panguno, ibito ang 2025 GAA kung pananatiliin ang zero subsidy sa PhilHealth. Hamon nito kay PBBM, gawin niya ito alang-alang sa mga may sakit, mahihirap at milyong Pilipino na nagtitiwala na hindi sila tatalikuran ng pamahalaan. At yan muna ang ating update mula rito sa Caloocan City. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Umabot sa 600 mga bata ang nasagip ng Philippine National Police sa isinagawang operasyon kontra child exploitation. Ang naturang datos ay mula sa mga isinagawang operasyon simula noong 2022. Para sa detalye may report si Leia Ilagan live. Leia, saan dinadala ang mga batang nasagip at may programa ba ang PNP o ang pamahalaan para sa kanila? Ella, ang mga batang ito ay dinadala sa DSWD at mayroong programa at Department of Social Welfare and Development para dito sa mga batang nasasagip nga ng Philippine National Police. Samantalang ang PNP, Ella, tuloy-tuloy ang masigasig na kampanya laban sa child exploitation. Sa katunayan, simula 2022, nakapagsagawa na ang PNP ng 307 na operasyon kung saan 145 dito ang isinagawa ngayong taon lamang. Nasa 167 na suspect ang kanilang naaresto at nasa 636 na mga bata ang na-rescue, kabilang nga ang 4 na buwang sanggol. Sa mga na-rescue, 375 dito ay mga babae, 121 naman ang mga lalaki na pawang nasa 17 years old pababa. Nasa 218 na kaso na ang naisampa habang nasa 12 ang na-convict na. Ayon kay PNP Chief Police General Roel Francisco Marbil, buong suporta ng pambansang pulisya sa pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Upang matiyak na ligtas sa mga turista at maayos ang kalusugan ng mga kabayong ginagamit sa turismo sa Baguio City, nagtulong ang Baguio City Veterinary Office at ilang international organization of veterinarian na suriin ang mga ito, lalo na ngayong peak season ang horseback riding sa lungsod. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, anong pagsusuri yung ginawa ng mga veterinarian para matiyak na malusog yung mga working horses dyan sa Baguio City? Ang pagbibigay ng bakuna laban sa tetanus, laban sa parasites, pangangalaga sa ngipin at kung may sugat, pagsusuri sa kanilang horseshoe at iba pa. Ito ay upang matiyak na ang mga nagtatrabahong kabayo ay nasa kanilang prime health sa panahon ng peak tourism season, gayon din upang makatagal sa mas malamig na panahon. Nasa 250 na mga kabayo sa Wright Park at 50 naman sa Camp John Hay ang nasuri ng mga veterinaryo mula sa US-based na International Veterinary Outreach o IVO sa pakikipagtulungan ng City Veterinary and Agriculture Office at Benguet State University na mga mag-aaral ng veterinary medicine.
Malaking tulong po ito sa amin sa mga Pony Boys po ng Baguio City. Malaking tulong kasi minsan mahirap tayo bumili yung mga gamot na tinuturok nila gaya yung mga anti-tetano. Hindi tayo basta-basta nakakabili sa mga drugstore o sa mga pharmacies. Nagsimula ang pagsusuri noon pang December 7 kasama ang mga lecturer na equine especially simula sa IVO para sa mga mag-aaral ng BSU na nag-aalok sa kanila ng napakahalagang karanasan sa mga afgan ng mga kabayo upang maiwasan ang mga karaniwang sakit sa malamig na panahon, partikular na ang pneumonia. Ito po ay isang veterinary mission para po sa mga working horses dito sa Baguio. So meron tayo sa Wright Park tsaka dito sa Camp John Hay na horseback riding area. Bagamat wala pang sinusubaybayang kaso ng pulmonya, nagbigay ang grupo ng bitamina sa mga hayop. Ayon sa pamunuan ng Civao, kailangan nilang pagsagawa ng regular na pagsusuri upang maiwasan ang overfatigue ngayong peak season ng horseback riding. Aga, naniniwala ang mga eksperto ng lungsod na pinapanatili ng regular na pag-deworm ang mga kabayo mula sa kondisyon upang masigurong ligtas ang mga turista at maganda rin ang kanilang kalusugan. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Muling nagpaalala ang municipal government ng Bocaue, Bulacan sa lahat ng dealers ng paputok ang mahigpit na pagbabawal sa paninigarilyo at testing policy sa lugar. Mula sa Bocaue, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, may mga nahuli na ba na naninigarilyo dyan sa area ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan? At magkano naman ang penalty sa sinumang mahuhuling lalabag? Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay wala pang namang nahuhuli na naninigarilyo dito sa mga tindahan ng paputok dito sa Bocaue. Pero ang mga mahuhuling lumabag sa kautosang ito ay pagbabayari ng penalty na 1,000 pesos na minimum at maximum na 2,500 pesos. Ilang araw bago ang pagpapalit ng taon, mas maigpit na pagbabantay ang ginagawa ngayon ng Municipal Government at Business Permit and Licensing Office o BPLO sa Bocaue, Bulacan kung tinutupad nga ba ang ng mga dealer o nagtitinda ng paputok ang no smoking at testing policy. Ito'y batay pa sa 2009 ordinance na inilabas ng lokal na pamahalaan kung saan ang lahat ng mahuhuli na lalabag dito ay papatawan ng kaukulang penalty at parusa. Sa first offense ay 1,000 pesos, sa second offense ay 1,500, sa third offense ay 2,500 pesos. May kasama pa itong karagdagang parusa ng 4 hanggang 8 oras na community service at sa pangatlong paglabag ay kasama yung pagkakakulong ayon sa sasabihin ng hukuman. Samantala, ayon kay Marcelino Salonga, head ng Business Permit and Licensing Office and Municipal Ordinance Compliance Task Force, maigpit din nila na binabantayan ang mga tindahan na hindi nakakakumpleto sa hiningi nilang requirements. Sa tala ng BPLO, nasa 62 dealer at 6 manufacturer lang sa Bocaue ang inisyuan nila ng compliant to fireworks and regulatory requirements. Ibig sabihin nito, lahat naman ng wala nito pero nagtitinda pa rin ay maaari nilang ipasara ang kanilang mga tindahan. At yan mo tayo latest live mula dito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Pinangunahan ni Acting South Korean President Han Duck-soo ang pagpapanatili ng katatagan sa bansa matapos ang impeachment ni President Yoon Suk-yeol nitong Sabado. Nakipag-usap si Han kay US President Joe Biden upang tiyakin ang matibay na alyansa ng dalawang bansa. Nagsagawa si Han ng cabinet meeting at National Security Council upang paghandaan ang banta ng North Korea. Tiniyak din niyang hindi maapektuhan ang ekonomiya at seguridad ng bansa.
Haharapin ni Yoon ang investigasyon sa mga kasong insurrection at pag-abuso sa kapangyarihan. Samantala, hinihintay ng bansa ang desisyon ng Constitutional Court kung tuluyan siyang aalisin sa pwesto. Nakipag-usap si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President-elect Donald Trump upang talakayin ang tagumpay ng Israel laban sa Hamas at ang mga hakbang sa Syria. Binanggit ni Netanyahu na tinututukan nila ang pagbawi sa mga bihag sa Gaza na karamihan ay dinukot noong October 7, 2023. Inaprobahan ng gobyerno ng Israel ang plano upang palawakin ang mga pamayanan sa Golan Heights sa gitna ng tensyon sa Syria. Nilalayo ng plano na doblehin ang populasyon ng rehiyon habang pinatitibay ang kontrol ng Israel sa lugar. Mariin namang kinondena ng Saudi Arabia, UAE at Qatar ang nasabing hakbang na tinawag nilang malinaw na paglabag sa international law. Sinabi ni Netanyahu na ang pagpapalakas ng Golan Heights ay isang mahalagang hakbang para sa seguridad ng Israel. Tiniyak din ni Netanyahu na magpapatuloy ang Israel sa pagpigil sa pag-aarmas ng Hezbollah at sa pagbabantay laban sa mga banta ng Iran. Ipinahayag niyang handang kumilos ang Israel anumang oras upang depensahan ang sarili sa lahat ng panig. Nakalabas na sa ospital si Pangulong Luiz Inacio Lula da Silva ng Brazil matapos ang emergency surgeries. Nagpakita ng sigla si Lula sa kanyang unang pampublikong pagharap mula ng ma-ospital na nangako ng agarang pagbabalik sa trabaho kasabay ng mga payo ng doktor na umiwas muna sa mahabang biyahe. Binatikos din ng Pangulo ang umano'y planong kudita ng dating Defense Minister na si Walter Braga Neto na inakusahan ng pakikipagsabuatan upang patayin siya matapos ang halalan noong 2022. Tinawag niyang hindi katanggap-tanggap ang ganitong aksyon mula sa mataas na opisyal ng militar. Tiniyak ng kanyang mga doktor na ipagpapatuloy ni Lula ang kanyang recovery sa bahay bago muling bumalik sa trabaho sa Brasilia kasabay ng nakatakdang CT scan sa Huwebes para sa karagdagang pagsusuri. Win in Sports, Win for Charity. Iyan ang minsan pang ipinamalas ng isa sa mga pioneer team ng UNTV Cup at two-time champion Judiciary Magis sa kanilang katatapos lamang na outreach program. Naging memorable naman ang nasabing event sa mga kabataan at kanilang mga itinuturing na magulang. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Dadis. Time out muna pansamantala sa practice at hardcourt action sa UNTV Cup ang two-time champion Judiciary Magis. Ito ay dahil mayroon silang special na misyon bilang public servants. Ang magbigay pag-asa sa mga kabataan na nasa proseso ng pagbabagong buhay. Sila ang mga CCL o Children in Conflict with the Law, mga kabataan na nasangkot sa mga krimen at binibigyang pagkakataon na makapagsimulang muli sa pamamagitan ng Bahay Pag-asa sa Tanay Rizal. Ang Bahay Pag-asa po is 24 hours residential care facility po, catering po sa ating mga children in conflict with the law na nire-refer po sa amin ng mga courts po natin dito po sa Rizal. What I've read and what I've heard that the judiciary in terms of access to justice also tries to reach out to the communities to show that the judiciary cares. And I've seen that the Supreme Court through Honorable Associate Justice Osemaidas P. Marquez has been doing this basketball clinic in the communities. I've heard that he did this through his Magis team. Casually, I asked him if he was interested to do a basketball clinic. I'm very grateful and I'm very happy that it turned out to be a dream come true. And the good justice said yes. Ito yung yung annual outreach program ng Judiciary Magis. Nagpapasalamat nga tayo
dahil naanyayahan tayo at nabigyan kami ng pagkakataon na again, ibahagi ang aming nalalaman at yung mga blessings na natanggap namin the whole year. No? Tuwang-tuwa ang mga kabataan sa inihanda para sa kanila ng Judiciary Magis. Binigyan sila ng bagong basketball uniform at sapatos. Meron pang loot bag na naglalaman ng mga regalo. Karangalan po sa amin yun na bigyan po kami ng jersey at sapatos kasi bira lang po kayo makatanggap ng sapatos eh. Pati jersey po eh. Parang masaya po para sa amin nakatanggap kami. Masaya. Kasi nag-effort pa sila para punta kami dito. Sa layo nito. Pati sa mga ganitong kalagayan namin, kami pa napili nilang puntahan. Bukod dyan, nagbahagi rin sa kanila ang Team Magis ng mga basketball skills. Mula sa basic drills at iba pang diskarte. At para malubos ang once-in-a-lifetime experience ng mga kabataan, nagkaroon sila ng pagkakataon na makalaro sa basketball ang UNTV Cup Pioneer at two-time champion Judiciary Magis. Tinuturuan natin sila mag-basketball, magkaroon ng pag-asa. No? At na akmang-akma naman sa kanilang bahay pag-asa, no, na huwag silang mawawalan ng pag-asa. Napaka-importante 'yon, na una-una hindi sila mawawalan ng pag-asa. Pangalawa, magkakaroon sila ng disiplina at saka focus sila sa gusto nilang gawin at gusto nilang marating. Simple as it may be, the beneficiaries may just be a few, probably about 26 of them. Changing the life of one kid means changing also the life of a family, and changing the life of a family for the better, of course, will benefit the community, and the community then the country, society. Lubos ang pagpapasalamat ng mga resident parent sa paglalaan ng panahon ng koponan ng Judiciary Magis para sa kanilang itinuturing na mga anak. Sa simpleng salita, napakasaya. Kasi sa pagkakataong gaya nito, no, na nasa bundok kami, yung aming center nasa bundok, na yung mga maituturing nating matataas na tao sa ating lipunan ay pumunta rito, no, para makasalamuha yung aming mga anak. Malaking tulong po yun para ma-boost din po yung confidence po ng mga bata, and to look forward po din doon sa mga kuya po na pumunta po dito na masabi po nila na ay gusto ko din pong maging ganyan. Karanasan na babaunin ng mga kabataan sa kanilang pagbabago, sa paghubog ng mga pangarap sa buhay at sa mahigpit pang pagkapit sa panibagong pag-asa na ibinigay sa kanila. Thank you po. Kasi sa mga sitwasyon namin nga po na ganito, nag-awala pa sila sa amin. Papasalamat kami kasi nakasalamuhan namin sila. Kaya nagpapasalamat kami na pinuntahan nila at nakalaro namin sila. Parang nakaka-proud po kasi may kwento mo sa ibang tao ganun. Sana po marami po silang matulungan pa po na ibang tao na kagaya po namin o iba pa pong mga nangangailangan. Bernardadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 10, na nagsasabi, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.